na ang grocery ko nga ng 2024, kaya naman naisipan kong ipa-video para naman wala lang. At dahil nga malapit lang naman sa bahay ang groceries na pupuntahan ko, kaya naman naglakad na lang kami. Dito nga pala kami pupunta sa Ambassador Supermarket, Salmia. Mas gusto ko nga ho talaga na dito ako nag-grocery dahil kabisado ko na kung saan ko kukunin ang mga kailangan ko. Kaya naman, pagpasok namin ay kumuha ko agad ng basket at nagtago muna dito para ilabas ang listahan ko. Yes mga mi, nililista ko talaga yung mga kailangan ko at sobrang importante para sa bahay. Dahil nga po sa mahal ng bilihin ngayon, kailangan unahin kung ano yung mas kailangan. Iniisip ko nga po dyan habang nag-iikot-ikot ako ay napakalayo na talaga ng mga presyo noon sa presyo ngayon. Naalala ko pa nga po dati, 5 to 10 KD lang ang budget ko para sa grocery ko sa loob ng isang buwan. Ngayon po, ang 5 KD or 10 KD mo, naku, parang wala ka nang binili. Dati pa nga ho, pag nag-grocery ako, lagi akong may extra para sa kabayan box ko. Pero ngayon, hindi na ako nakakapagpapagahe dahil nga po sa mahal ng mga bilihin dito. Madami nga akong napapanood na sobrang mahal din ang bilihin sa Pilipinas at hindi na nga nalalayo ang presyo dito sa Kuwait. Kaya naman, minsan naiisip ko na hindi talaga enough na sahod lang ang inaasahan mo. Kaya naman ako dito, kahit papaano ay talagang umi-extra din kagaya ng pagla-live. Yes mga mi, sa mga hindi po nakakaalam ay nagla-live selling po ako sa TikTok ko. Kaya super blessed pa rin po talaga ang feeling ko dahil nga po ang trabaho ko ay naayon lang din sa oras na gusto ko. Kaya naman may oras talaga ako para makapag-live. Kaya naman sobrang thankful ako sa mga miners ko at lagi ko nga pong pinagdadasal na sana i-bless pa sila ni Lord. Pero hindi talaga maiwasan na magkaroon pa din ng mga bogus miners. Yung tipong ikaw ang mag-a-adjust sa mga gusto nila. May iba pa nga po na porket bumili sila sa'yo ay parang nabili ka na din nila. Ang masakit pa doon ay karamihan kabayan pa. Iniisip ko na lang na ganun talaga at kasama yon sa pagla-live. For sure, nararanasan din yon ng mga ibang seller na kagaya ko. Pinagpipray ko na lang din po na sana ay maisip nila na hindi ganun kadaling mag-live selling. At sana maintindihan nila at bigyan din nila ng konsiderasyon ang kondisyon ng mga sellers. Kaya ang ginagawa ko na lang ho, pag alam ko na pasaway ang isang miners ay hindi ko na lang ho binibigyan ng items. Ganun pa man, laban lang sa buhay, yan nga ang laging naririnig ko sa mama ko. Yes mga mi, may mga time kasi na napofrustrate ako at minsan talagang hindi ko naiintindihan ang nararamdaman ko. Magkahalong lungkot, homesick at pagod. May mga oras nga ho kasi na kapag talagang hindi ko na naiintindihan ay nagme-message ako sa mama ko at ang dami ko talagang sinasabi. Tapos, hindi ko naiisip na nahihirapan din siya sa mga sinasabi ko. Kaya ang lagi niyang sinasabi sa akin ay laban lang nak, ganyan talaga ang buhay at isipin mo na lang na blessed ka pa din kaysa sa iba. Kaya naman po ang ginagawa ko ay iniiwasan ko na lang muna na madalas makipag-usap sa kanila dahil the more na lagi ko silang kausap, the more na parang namimiss ko sila ng sobra. Sabi ko nga, mag-iipon talaga ako at pag nagkaroon na ng chance na makauwi at kaya na, hindi na talaga ako babalik dito. Pero syempre, yun lang naman talaga lagi ang sinasabi ng mga OFW na kagaya ko, pero ang ending, wala pa ring choice na bumalik dahil sa hirap ng buhay sa Pinas. Balik tayo dito sa grocery ko mga mi, ang video nga pala na to ay kuha pa nung Feb 5. Ngayon ko nga lang nagawang mag-voice over dahil busy talaga ako sa trabaho at pagla-live. Syempre, may mga ekstrang gawain din sa bahay, kaya naman inuuna ko talaga bago ito. Kumuha nga rin kami dyan ng mga kailangan ng mga pusa namin. At papunta na nga tayo sa exciting part mga mi, kaya naman kinakabahan na ako. Sabi ko nasa 30 or 20 KD lang ang babayaran ko sa mga groceries na yan. Pero ito nga taga-video ko, inuudyok niya si ate na nasa 50 daw. Pag nagkataon nga ay nako, pati pampaganda ko ay talagang ibabayad ko na. Kinakausap ko nga dyan si ate, ang sabi ko sa kanya, wala ba kayong mga promo card na may mga points para pwede ring ibayad? At ito na nga mga mi, tapos na nga, kaya naman binigyan na ako ni ate ng total. At tama nga, nasa 50 KD nga ang binayaran ko, kaya naman tawang-tawa sila sa akin dyan. Sabi ko, hindi pa ako nakakabili ng mga pampaganda ko, kaya naman paano na kaya ito? Kaya naman, para makabawi, pinapalitan ko na nga ho itong mga voucher ko na naipon ko noong 2023.
Yes mga mi, nakaipon ako ng voucher na may mga points na pwede mong palitan ng appliances na aayon sa total ng mga voucher mo. Kinakausap ko nga si Brother John para ma-divert ang nararamdaman ko dahil hindi ako makamove on sa 50KD. Iniisip ko na lang po na para ito sa isopagos ko at mas mahalaga yon kaysa naman sa mga pampaganda ko. Kaya bawi na lang tayo next time. Yun lang mga mi, masalam!